Hindi nagpasok ng plea o tugon si Senator Juan Ponce Enrile sa kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam. Kaya Sandigan Bayan ang naghain ng not guilty plea para sa kanya. Balak pa raw kasi ng kampo ni Enrile na umapila sa Korte Suprema. Ang kapwa-akusado naman ni Enrile na si Janet Lim Napoles naghain ng not guilty plea. Live mula sa Sandigan Bayan, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, hindi inabisuhan ng BJMP ng Sandigan Bayan tungkol dun sa paglilipat dito kay Atty. Gigi Reyes papunta sa Philippine Heart Center. Kanina nga sa arraignment ay hindi nakadalo itong si Atty. Reyes sa kanyang arraignment dahil sa kanyang kalagayang pangkalusugan. Samantala, si Senator Juan Ponce Enrile ay tumangging maghain ng personal na maghain ng kanyang tugon doon sa kasong plunder na isinampalaban sa kanya ng ombudsman. Kaya ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa senador. Relax at nakakakaway pa si Senator Juan Ponce Enrile nang dumating siya sa Sandigan Bayan 3rd Division kanina. Suot pa ni Enrile ang patient identification tag ng PNP General Hospital. Humarap si Enrile sa korte para sa kanyang arraignment at pagsasakdal sa 172 milyong pisong kasong plunder kaugnay na umano'y maanumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF. Bago ang arraignment, tiningnan muna ng mga doktor ng Sandigan Bayan at PNP General Hospital ang blood pressure ng senador. 150/80 ang blood pressure na nakita ng Sandigan Bayan doctor at 160/70 naman sa PNP General Hospital. Kaya nang masiguro na maayos ang kalusugan ni Enrile, itinuloy ang pagbabasa ng sakdal. Tumanggi si Enrile na maghain ng tugon sa korte dahil balak ng kampo ni Enrile na umakyat sa Korte Suprema dahil hindi pinayagan ng Sandigan Bayan ang paghingi nila ng Bill of Particulars sa prosecution. Naglalaman ng listahan ng mga alegasyon laban sa senador ang Bill of Particulars. Sabi ni Enrile kahit kaya raw ng katawan niyang humarap sa korte, ipauubayan na lamang daw niya ito sa kanyang abogado. Kailangan criminal case, no shadows, no concealment of anything, open cards on the table. Ang korte na ang naghain ng not guilty plea para sa senador. Ang kanyang kalusugan, hindi maaaring magsasalita. Pinag-usapan naman namin yung sasabihin ko. Ang kapwa-akusado ni Enrile na si Janet Lim Napoles, not guilty ang tugon. Sa courtroom bago ang arraignment, kampante nakikipag-usap si Napoles sa mga katabi niya at nagbabasa ng libro. Hindi naman natuloy ang arraignment o pagsasakdal kay Atty. Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Senador Enrile. Hindi siya nakarating sa arraignment kanina dahil naka-confine siya sa Taguig Pateros District Hospital. Wala pang bagong petsa ng arraignment ang itinakda para kay Atty. Reyes. Hindi naman pinayagan ng ospital si Reyes na pumunta sa Sandigan Bayan matapos may hilo at makaranas ng pananakit ng ulo kaninang umaga. Pero sa resulta ng medical check-up ng ospital, hindi nakitaan ang palpitation o pagbilis ng tibok ng puso si Reyes. Normal din ang kanyang blood pressure. Nagsimite lamang kanina ng medical certificate ang abogado ni Reyes na si Atty. Anacleto Diaz. Pero sa clinical abstract na pirmado ng cardiologist ng ospital na si Dr. Anthony Luntok, inirekomenda nito na mailipat si Reyes sa isang tertiary hospital na may kakayanang masuri ang kanyang cardiac condition at neurological status. Kaya naman agad na nagbosyon ang kampo ni Reyes na mailipat siya sa Santa Ana Hospital sa Maynila o di kaya sa Heart Center sa Quezon City. Siguro hindi ko pa masasagot yung ganun kung if this is tantamount to hospital arrest. Jessica, sa Martes ay ipapatawag ng Sandigan Bayan 3rd Division yung mga doktor ng Taguig Pateros District Hospital para tumistigo sa tunay na kalagayang pangkalusugan nitong si Atty. Reyes. Jessica? Joseph, paki-explain mo nga in layman's terms, okay. Ano ang implication when a respondent or an accused refuses to enter any plea? Kasi yan ang nangyari kay Senator Enrile, kay Senator Estrada at kay Senator Revilla. In essence, parang ang sinasabi ng isang akusado when he doesn't want to enter the plea himself, parang may question sila about whether the Sandigan Bayan Division has jurisdiction over the person. No? For example, itong si Senator Bong Revilla, hindi siya naghain ng kanyang plea dahil meron silang kaso ng kasong certiorari doon sa Korte Suprema. So this is a symbolic move on the part of the accused para mag-register ng kanilang objection or kanilang sentiments regarding yung jurisdiction ng Sandigan Bayan. So in this case, meron silang issue doon sa pagde-deny ng Sandigan Bayan doon sa kanilang hiling na mabigyan ng mga specific na mga dokumento at saka mga ebidensya ng ombudsman. So until that is resolved, because aakit sila sa Supreme
court, temporarily hindi sila personally nag-enter ng plea of guilty or not guilty, Jessica. Okay. Previously, dun sa mga hearing na nangyari, I understand na may mga tanong ang korte sa mga prosecutors na hindi nila nasagot ng maayos. Anong implication nito sa kaso, Joseph? Well, I think you're referring to the first division, nangyaring hearing dun sa first division, no? Na nagkakaroon ng medyo konting problema yung prosecution in terms of the familiarity doon sa evidence na hawak nila. We've read before na the reason why this is so is that yung magkaibang team, yung nag-prepare noong information doon sa team na humahawak ng kaso pag nasa Sandigan Bayan na siya. So, but kanina naman sa third division, no, ay to the credit of the special prosecutors handling the Enrile case, medyo nakapalag naman sila ng konti at napantayan naman nila ng konti kahit paano itong legal posturings nitong si Attorney Estelito Mendoza, who is considered as a legal eagle, Jessica. Okay, first division refers to the case being handled against Revilla, tama? That's right. That's right, Jessica. At nandun na sila kasi sa stage na nagpe-present na yata ng mga dokumento, and then kunu-question ng defense yung mga pag-present nito kasi ang humaharap ay yung mga taga-ombudsman, and bakit nga ba hindi kasi taga-DOJ ang humarap? Kasi pwede nga sabihin ng kabilang lawyer na, oy, hearsay lang yan. Or you can argue na bakit hindi private prosecutor, but remember yung sa Estrada case, may mga tulong na mga private prosecutors yan, no? Well, yung ombudsman talaga is tasked to prosecute yung mga nakakasuhan sa Sandigan Bayan. Tapos, yung sa first division, yung kay Senator Bong Revilla, ay yung nasa stage na kasi sila ng bail hearing. Ang bail hearing, ang sinasabi natin before, doon sa mga story natin, this is a mini trial. So this is a preview. Kumbaga, kung gusto mo makita kung anong klaseng ebidensya, yung hawak ng prosecution at defense, at kaklase ng defense na ihahain ng isang akusado, ay doon natin makikita sa bail hearing. I understand doon sa first division hearing, ay parang kine-question na doon sa bail hearing kasi ang ine-establish dapat dyan ng prosecution ay yung lakas ng kanilang ebidensya. So dapat ang ibibigay mo dyan yung pinakamalalaki mong alas, no? Yung pinakamalalaki mong testigo, pinakamatatapang mong mga testigo at pinakamabibigat mo na ebidensya. But I think what happened doon sa first division was that they presented si Assistant Commissioner Susan Garcia, who is the head of the special audit team ng COA. So parang bakit hindi ka na lang pumunta agad sa whistleblower? But this is of course the prerogative of the prosecution. Baka ang ginagawa nilang muna ay nagle-lay down ba ng predicate bago talagang isubo yung malalaki nilang mga testigo, Jessica. Okay, on Attorney Gigi Reyes, who's now being rushed to the Heart Center. Sabi mo, Joseph, walang abiso dito ang korte, but sabi ni Marisol sa report niya, it looks like an emergency case daw. So ano kaya ang posibleng maging reaction dito ng korte? Well, technically, yung BJMP who is holding her custody, no, ay pwede naman niyang gawin, lalo pa nga na may emergency cases. Doon sa ipinalabas nila na commitment wala pang commitment order si Senator Enrile, but doon sa condition nila kay Senator Enrile na pwede siyang lumabas pag emergency. So nakita natin yung ganyang situation dito naman kay Attorney Reyes. Ang presumption kasi, Jessica, is that this movement or yung pag-move dito kay Attorney Reyes from Pateros District Hospital to Philippine Heart Center ay regular, no? So ibig sabihin, kung talagang emergency, hindi naman siguro pwede pang pigilan yan. Baka kasi magdelikado itong sa Attorney Reyes. That's assuming na talagang emergency yun, no? But the court will have a chance to really break it down kung totoong ganun yung nangyari kay Attorney Reyes sa Tuesday. Because we've set a hearing for Tuesday para malaman nga yung kalagayan pang kalusugan ni sa Attorney Reyes. Because right now, hindi pa nakakapag-decide yung Sandigan Bayan noon sa petsa naman ng arraignment ni Attorney Reyes. So sa Tuesday, malalaman natin kung ano talaga yung full picture of yung reason why the BJMP or at least the doctors at the Taguig Pateros District Hospital decided to transfer her to the Philippine Heart Center, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.